Magandang araw mga bata! Narito na ang ating aralin ngayong Week 5, Day 1 sa Reading and Literacy. Tatalakayin natin ang letrang K at ang kwentong Ang Tinda ni Kikay at ang mga salitang magkatugma. Letrang K. Ngayong araw na ito, may tula akong babasahin at pakikinggan ninyo. Tatalakayin din natin ang mga salitang magkatugma, tunog ng letrang K at pagpapantig ng mga salita. Pagpapaunlad ng talasalitain. So, pagbibigay ng kasing kahulugan sa mga salitang may salungguit sa pangungusap. Kalamay. Ano ba ang ibig sabihin ng kalamay? Paborito ko ang kalamay na luto ng nanay. So, nakakain na ba kayo ng ganito? Yan. So, ito ay gawa sa malagkit. Yan. So, yung powder na pinulbos na malagkit or glutinous rice. Kalamay. Alam ko nakatikim na ang iba sa inyo niyan. O baka naman nakatikim kayo pero hindi nyo alam ang pangalan. Nakalamay pala ito. Kumakaway. Parati siyang kumakaway sa tatay bago ito lumabas ng tarangkahan. So, yan ang ibig sabihin ng kumakaway. Yang nakikita nyo sa larawan. Katakam-takam. Sa itsura pa lamang, katakam-takam na ang handa sa pistahan. So, pag sinabi natin katakam-takam, ayan, nasasarapan ka, gusto mo nang kainin kasi masarap siyang tingnan. Katakam-takam. Ngayon, babasahin ko ang isang tula sa inyo. Makinig ng mabuti. Ang Tinda ni Kikay. Kalamay! Kalamay! Sigaw ni Kikay. Hawak ang bilao ng maliit niyang kamay. Masarap po ito at hindi nakakaumay. Katakam-takam at may iba't ibang kulay. May isang babaeng kumakaway. Mabilis itong nilapitan ni Kikay. Pabili ako ng 2 kalamay. Paborito kasi iyan ng anak kong si Mikay. Basahin natin muli at ulitin niyo ang aking sasabihin. Ang Tinda ni Kikay. Kalamay! Kalamay! Sigaw ni Kikay. Kayo naman? Hawak ang bilao ng maliliit niyang kamay. Masarap po ito at hindi nakakaumay. Katakam-takam at may iba't ibang kulay. May isang babaeng kumakaway. Mabilis itong nilapitan ni Kikay. Pabili ako ng 2 kalamay. Paborito kasi iyan ng anak kong si Mikay. Yan. So ngayon mga bata, dun sa binasa natin, may mga salitang magkatugma. Kagaya ng kulay, Kikay. Bakit ito magkatugma? Dahil pareho silang may tunog na y sa hulihan. Kulay, Kikay. Kamay, Mikay. So ito din ay magkatugma. Actually, magkakatugma itong 4 kasi pareho silang may y. Yan, y sa hulihan. So kamay, Mikay. So, meron pa bang ibang salita na magkatugma ang tula? So, marami mga salita ang magkatugma. Ngayon, nais kong sabihin ninyo kung ang mga salita ba ay magkatugma o hindi. Kamay, umay. Magkatugma. Pareho silang y, y. Kulay, kamay. Magkatugma. Pareho silang may y, y. Paborito, pabili. Hindi magkatugma. So, thumbs down tayo kasi ito ay paborito. To ang nasa hulihan. Ito naman ay pabili. Li. So, hindi sila magkasing tunog sa hulihan. Kikay, Mikay. Yan, magkatugma ito. Hawak, bilao. Hawak, bilao. So, hindi rin ito magkatugma dahil ito ay k, ito ay o.
So ngayon, anong ginagawa ng batang babae? Siya ay nagtitinda ng kalamay. Bakit kaya niya ito ginagawa? Bakit ba? May maraming batang gumagawa nito. Sa tingin niyo, bakit nila ito ginagawa? Okay, so ginagawa nila ito kasi para makatulong sa kanilang magulang. Yan. So napakagagaling at napakabubuti ng mga batang ito. Sino ang nagtitinda sa akdang inyong pinakinggan? O, sino yung batang nagtitinda? So siya si Kikay. Ano ang kanyang itinitinda? Kalamay. Sino ang bumili sa kanya ng kalamay? So yung babae. Yan. So, para kanino ang binili nito? Para kanino daw yung binili ng babae? Para sa kanyang anak na si Mikay. So, bakit niya ito nilapitan? Bakit nilapitan ni Mikay ang babae? Kasi nga, siya ay bibili. O, dapat bang pagtawanan o hangaan ang batang tulad ni Kikay? O dapat siyang hangaan, hindi natin siya tatawanan. Kasi sa batang edad, sa mura niyang edad, natututo na siya na tumulong sa kanyang magulang. Kahit na mahirap, ay tinitiis niya para may pangtustos sa kanilang pangangailangan. So kahanga-hanga ang ganong bata, no? Kaya kayo, kahit may pera kayong pambili, maaari nyo pa rin tulungan ng inyong magulang para na rin matuto kayo sa inyong pagtanda. May alam na kayo kaagad na gagawin. So, anong letra ang nasa larawan? So, ito ang letrang K. So, ano ang tunog ng letrang K? Ito ay K, K, K. Ulitin nyo nga. Ano ang tunog ng letrang K? Letrang K, letrang K. Ano ang tunog ng letrang K? K, K, K. Letrang K. So, mga bagay na nagsisimula sa letrang K. Ano ito? Kama. K, kama. Ano ito? Keso. K, keso. Ano naman ito? Kumot. K, kumot. Ito naman ay kasoy. K, kasoy. Ano naman ito? K, kamay. K, kamay. K, kawali. K, kawali. Ngayon, nais kong pantigin ninyo ang mga bagay na nagsisimula sa letrang K sa pamamagitan ng pagpalakpak. Pantigin natin, ito ay kama. Ilang pantig? 2. Kasunod, keso. Ilang pantig? 2. Kasunod, kumot. Ilang pantig? 2 din. Kasunod, kasoy. Ilang pantig? 2. Kasunod, kamay. Ilang pantig? 2. Kasunod, kawali. Ilang pantig? 3. Ngayon, nais kong pagtapatin o itapatin niyo ang salita sa larawan na kasing tunog nito sa pamamagitan ng linya o hugis. So, ito, basahin muna natin. Keso, uwak, kuya, kaway, kulay. So, alin kaya dito sa mga larawan ang katugma nito? Halimbawa, keso, alin dito ang may tunog na so sa hulihan? Uwak, k, alin ang may tunog na k sa hulihan? So, ito ay luya, gulay, kamay, yeso. Ayan, ito ay, ano ba to? Tagak. Yun, nakalimutan ko agad. Ito ay isang tagak. So, keso. Alin kaya dito ang katugma ng keso? Ito ba ay luya, gulay, kamay, yeso? Yung yeso ay chok at tagak. So, syempre, ito ay yeso. Keso, yeso. Next, uwak naman. Alin ang katugma ng uwak? Luya, gulay, kamay, tagak. So, ito yon, tagak, uwak, tagak. Pareho silang may k sa hulihan. Kuya. Alin ang katugma ng kuya? Etong luya. Kuya, luya. Pareho silang may ya. Kaway. Kaway. Ito ay kamay. Okay? Kulay.
Gulay. Bakit etong dalawang magka-partner? Kasi mas malapit itong gulay at kulay dahil pareho silang lay. Yan. So, ngayon, alamin ang unang tunog ng salita na aking babanggitin kapag ang salita ay nagsisimula sa letrang K, pumalakpak, at kapag hindi, itaas ang kamay. Kama. Yan. Kawali. Kangkong. Bahay. Yuko lang yan. Next, kamote. Yan. So, napansin ba ninyo ang mga direksyon ng inyong mga mata habang nagbabasa? Ano ang direksyon nito? So, dapat ito ay nagsisimula sa kaliwa papunta sa kanan. Alin sa mga ito nagpapakita ng direksyon ng mata sa pagbabasa? So, meron tayong kaliwa papunta sa kanan, sa itaas papunta sa ibaba. So, alin dito? Yan. So, kaliwa, kaliwa papunta sa kanan. Yan yung direksyon ng ating pagbabasa. So, ngayon, ang natutunan nyo ay ang letrang K na may tunog na K at ang mga salitang magkatugma at ang pagpapantig. Bilang mag-aaral sa grade 1, mahalaga ang pagrespeto at paggalang sa kapwa. Nais ko ring tandaan ninyo ito ang direksyon ng mga mata sa pagbasa ay papunta sa kaliwa, papunta sa kanan. So, kaliwa papunta sa kanan. Kakulay. So, ibig sabihin isusulat nyo dito. Kakulay. Kakulay. Kasama. Kamote. Kabute. Kalahi. Yan, maaari nyo i-post ang video ito upang mapantin nyo ng tama. Yan, dito nagtatapos ang ating aralin ngayong week 5, day 1 sa quarter 1. Hanggang sa muli, paalam!